Mga ka-Republic, sa March 20 ang debut game ng Ginebra at gagawin ito sa Araneta Coliseum kalaban ang guest team Macau Black Knights. Sa petsang iyan din haharapin ng Rain or Shine ang Tok and Tex na kasama ang pinakamatangkad na import ngayong Commissioner's Cup. Pero naniniwala si Coach Yeng Yao may maliit na advantage ang kanyang kupunan dahil debut game pa lang ito ni Bolbol sa PBA. Mag-a-adjust pa lang daw ang 7'3" NBA veteran sa mga kakampi pati na sa physicality ng PBA Games. Sa main game between Ginebra and Macau, magsusukatan ng lakas sina Justin Brownlee at Tony Mitchell. Excited ang Black Knights import sa pagharap nila ng Ginebra import na tinawag niyang Michael Jordan of the Philippines. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa kabila ng mga pagdududa, mga bashing at mga tanong bakit si Justin Brownlee pa rin ang kinuhang import ng Ginebra, nananatiling matatag ang tiwala ni Tim Cone sa Ginebra resident import. Aniya, magiging mahirap para sa matatangkad na import na tapatan ng pagiging versatile ni JB. At aminin natin, sa 13 import na naglalaro ngayon sa PBA, ay pinakamatunog pa rin ang pangalan ni Justin Brownlee. May mataas na respeto sa kanya kahit ang mga kapwa import ng ibang kupunan. Si Tony Mitchell na ngayon ay import ng Macau, tinawag si Brownlee bilang Michael Jordan of the Philippines. Hindi ito ang unang pagkakataon ni Tony Mitchell sa Pilipinas. Noong 2017 Commissioner's Cup ay naging import siya ng Magnolia at iginiya niya ang Hotshots papunta sa semifinals. Bumalik siya sa liga noong 2019 Commissioner's Cup para naman sa kupunan ng NLEX sa ilalim pa noon ni Coach Yeng Yao. He's very athletic at hindi makakalimutan ng mga fans nang mawasak niya ang rim sa isang out-of-town game sa Batangas City with him playing noon for Magnolia. At ngayong 2026 Commissioner's Cup, import naman siya ng Macau Black Knights. Nagtala si Tony Mitchell ng disenteng mga numero sa unang dalawang laro ng kanyang team. Sa kasamaang palad, sumemplang sila kontra sa Converge sa kanilang unang laro at talo ulit sa pangalawa nilang laban. Hindi magandang record para sa isang guest team na nauna nang nagsabi na gusto nilang tularan at kung maaari ay malampasan ang na-achieve ng Bay Area Dragons na naging guest team din noong 2022-23 Commissioner's Cup. Maalalang muntik nang naitakas ng Bay Area ang championship trophy. Tinalo lang sila ng Ginebra sa Game 7. Isang di makakalimutang petsa iyon sa PBA calendar. January 15, 2023, nagtala ng bagong crowd record ang PBA sa isang finals game, 54,589. Pero ito ang malungkot na parte. Iyon ang huling championship trophy ng Ginebra. Hindi pa ulit sila nananalo ng kampyonato mula noon. At ngayon ngang 2026 Commissioner's Cup, isang guest team ulit ang susubok makanakaw ng kampyonato, ang Macau Black Knights. Ang problema, hindi kagandahan ng kanilang simula, 0 win and 2 losses. Sa kabila nito, hindi nababahala ang kanilang import na si Tony Mitchell. Nagbibuild pa raw sila ng chemistry. At pagkatapos nga ng dalawang official game, baka maging advantage nila ito laban sa Barangay Ginebra na magdidebut pa lang sa Biyernes. Tulad ng nasabi na natin, wala pang panalo ang Black Knights sa kanilang naunang dalawang laro at pressured silang gawin ang lahat para bumawi sa Ginebra, samantalahin na ito ang debut game ng Gin Kings. Kapag natalo pa ulit dito ang Macau, medyo delikado na ito para sa kanilang kampanya. Excited si Tony Mitchell na muling makakaharap sa court si Justin Brownlee na tinawag nga niyang Michael Jordan of the Philippines. Sa debut game ng Ginebra sa March 20, hindi pa mararamdaman ng Gin Kings ang disadvantage sa import size. 6'7" lang si Tony Mitchell, 6'5" or 6'6" Brownlee. Hindi magiging problema ni Tim Cone ang big man match-up sa ilalim dahil nariyan naman si Japet Aguilar. Baka mas maging problema pa ng Ginebra ang 5'8" point guard na si Damian Chongqui dahil sa bilis at ball handling nito. Sa nakaraang dalawang laro, 19 and 22, ang kanyang naging puntos, 7 and 6 assist.
Inaasahang i-assign ni Tim Cone si Scottie Thompson o Stephen Holt para pigilan si Chong Qui. Isa pang magiging problema ng Hinebra ay si Phoenix Shackelford, 6'3" and only 25 years old, averaging 22.5 points per game. Ang isang advantage ng Hinebra sa laban nila kontra Macau on March 20, may idea na sila sa laro ng guesting. Napanood na nilang mag-perform ang mga star player ng Black Knights, kabilang ang dead shot na si Jennings Leung, isinilang sa Amerika pero lumaki sa Pilipinas, his father being a rice scientist na na-assign sa International Rice Research Institute o IRI sa Los Baños, Laguna. Nag-aral si Leung sa Brent International School sa Binyan kung saan ay na-develop ang kanyang basketball skills. Sintangkad siya ni Scottie Thompson, 6'1", at posibleng isa rin ito sa magiging defensive assignment ni Scottie. Aabangan ng maraming Hinebra fans ang sagupaan nila sa March 20. Kung aabangan ang laro ng Hinebra kontra Black Knight, siguradong hindi rin palalampasin ng mga PBA fans ang debut game ni Bolbol at ng Talk and Text. It's like bringing machine gun in a knife fight. Noon ay agad na sinabi ni Coach Yeng Yao nang makumpirmang magiging import ng TNT ang 7'3" former NBA player. At sa Biyernes nga, makakatapat ng kupunan ni Yeng Yao ang TNT. Tinawag din ni Coach Yeng na human cheat code ang import ng tropang 5G. Dati nang malakas ang kupunan ni Chot Reyes at lalo pa itong lumakas dahil sa 7'3" na former NBA player. Pero naniniwala raw siya mayroon daw silang slight tactical advantage dahil debut game pa lang ni Bolbol at makikiramdam pa raw ito sa PBA brand o basketball. Sa kabilang banda, napanood na raw ng TNT ang kanilang laro, kaya may idea na rin ang mga ito kung anong depensa ang ilalatag ng mga ito sa kanila. Noong Sabado, March 14, tinalo ng Elasto Painters ang Macau Black Knights. Gusto ni Coach Yeng Yao na makaisa sa Talk and Text habang hindi pa nadidevelop ang chemistry ni Bolbol sa mga kakampi. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.